Ilang beses na nga ba siyang nagpaalam? Mga nasa 10 na yata at parehong sagot lang ang nakukuha niya. Come on, Acer. I wanna see my friend. Pati ba naman iyon ay bawal din? Nakasimangot niyang tanong. Kulang na lang yata ay magdabog. Maglupasay siya sa sahig para lang mapapayag ang lalaki na sintigas ng bato kung makatanggi. Why won't you just call your friend to come over here? Nakapamulusan itong tanong habang nakasandal sa pinto para hindi siya makadaan. I already told you. I miss the ambience of the coffee shop. Namimiss ko yung amoy doon kaya gusto kong pumunta. Napahilamos naman ito ng mukha sa kakulitan niya. I already told you that it's still not safe. Bakit bang kulit mo? Bagya ng tumaas ang boss na lalaki na kanyang ikinahikbi. She doesn't understand but she seemed way too sensitive. Rumihistro ang pag-aalala sa mukha ng lalaki nang makitang naguunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. I'm sorry, aga pa mo. Anito at sinubukan siyang hawakan pero agad niyang tinabig ang kamay ng lalaki. Don't touch me! Matapos mo ako sigawan, huwag na huwag kang lalapit sa akin. Padabog siyang nagmarcha papunta sa kama nila sa kaagad na nagtalokbong ng kumot at umiyak. She can still hear Acer's soft voice calling her attention pero binaliwala niya ang lalaki. Maya-maya pa ay narinig niya ang mga yabag nito, papalayo na mas lalong nagpasama ng kanyang loob. Hindi niya magets kung bakit ayaw siya nitong payagan. Imposible namang barilin siya ulit ng sniper, gayong kalat na sa buong Pilipinas ang nangyari sa kanya at sigurado siyang wala nang magtatangkang manakit sa kanya. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatalokbong. Muling bumukas ang pintuan at may mga yabag na naglalakad papalapit sa kanya. Hagapan mo. Mahinang tawag ni Acer pero hindi pa rin siya kumibo. Show me yourself, Agape. Payag na akong lumabas ka. Agad niyang kinuha ang kumot na nakatabing sa kanyang ulo. Sinalubong siya ng seryosong mukha ni Acer. You're not lying, right? Umiling sa Acer kaya lumawak ang ngiti sa labi niya. Payag ka talaga? Of course, matitiis ba naman kita? Mabilis niyang hinawakan ang mukha ni Acer at siniil ng halik ang lalaki. Thank you, Acer. I love you, Anika. Magkahawak kamay sila lumabas ng bahay at pumuntang garahe. Pero pagkarating doon ay nagulat siya nang makita ang nasa mga higit na 10 kalalakihan na nakasuot ng itim na suit, habang ang iba ay nakasakay na sa big bike at parang naghihintay lang na umalis sila. Nagtatakang tumingin siya kay Acer para magtanong kung sino ang mga iyon. They are my men, Agape mo, and they will guard us going to the cafe. Nakangisi nitong pahayag. Nalukot ang kanyang mukha at bumalik ang tingin sa mga lalaking napaka-formal na mga itsura at parang hindi marunong magbiro. Is she going to walk outside with chaperones now? Where did you get this bunch of men as bodyguards? Lihim siyang napapangiti ng mapasulyap kay Anika na nakanguso habang lula ng kanyang sakyan. Ayaw niya sanang payagan ang babae sa gusto nito subalit hindi niya naman mahindian, lalo na at bigla na lang itong nagalit sa kanya. That's why he came up with a brilliant idea. He called his men to back them up, and not to mention the snipers who already positioned themselves around the area kung saan gagala ang kanyang mahal na asawa. I will just wait here in the car. Anya nang maipark na ang sakyan sa Lava Cafe. Okay. Mahinang tugon ni Anika. Are you mad at me, Agape mo? Tang-iling lang naging sagot nito kaya marahan niyang ginagap ang kamay ng babae. I'm sorry if you're uncomfortable with this setup. I just can't risk your safety once again. Masuyo niyang saad. He doesn't know what was going on Kate's mind right now. Masyadong unpredictable ang kababata niya kaya hindi siya pakakampante at lalo na ang kanyang ama. I was just not used to this, Acer. Dati kasi ay si Sandro lang bodyguard ko. Tapos ngayon nasa 10 yata yan o higit pa. Anit at inilibot ang tingin sa mga nakapwestong bantay sa labas. Napasimangot naman siya nang marinig ang pangalan na lalaking kinaiinisan niya. But I understand your point, and I appreciate it so much. How you cared for me. Kaya ayos lang. Agad na lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha nang masilayan ang mabining ngiti sa labi ni Anika.
Hindi na siya nakatiis pa at kinabig ng halik ang babae. Take care, okay? I'll be here watching you and your safety. Saad niya habang hinahaplos ang pisngi ng babae. Yes, sir. Nakangiti nitong tugon kaya napangiti na din siya. Pinagmasdan niya ang likuran ng babae habang papasok ito ng coffee shop. John, she was really sexy and he can't help himself from getting turned on while watching her curves. Bumuntong hininga na lang siya at ining-on ang earpiece na suot. Are they in position? Yeah, but sagot ng kabilang linya. Because of his fear that his men are not enough ay humingi din siya ng backup sa kaibigan niya na walang iba kundi si Troy. Even if Troy's service cost $1 million ay hindi niya alintana iyon, basta sigurado siyang ligtas ang kanyang asawa. Napapabuntong hininga siya. He didn't think that a time would come that he would disobey his father. Bestie, kumusta ka na? Bulalas na Wilma nang makita siya. Sa pagkakaalam niya ay nasa France ang babae nang mabaril siya kaya hindi ito agad nakadalaw sa kanya. Ayos lang ako, no? Natatawan niyang tugon. My God, I never expected na madadami ka sa mga dirty political tactics ngayon. Mahirap talaga kapag may kamag-anak kang nasa politika. Siya man ay sang-ayon din. Hindi niya inaasahan na may mangyayari palang masama sa kanya doon sa Mindanao. Wala pa din man lead sa bumaril sa'yo? Malungkot siyang umiling. She just wished that the perpetrator will be caught soon. Nang sa ganoon ay makampante na rin ang kalooban niya, pati ang pamilya at asawa niya. Sana nga mahuli na kung sino man ang taong iyon para wala na akong chaperone na sunod na sunod. Pairap niyang tugon. Pagak namang natawa ang kaibigan. Obvious naman, no? Kitang-kita ko sobrang dami na ng bodyguards mo ngayon. Huwag mo nang pansinin yan. Kumain na lang tayo. Ayaw niya rito. Tinikman niya ang moist cake na in-order subalit isang subo pa lang niya ay hindi na niya gusto ang lasa noon. Ayaw mo ba? Favorite pa naman natin to. Puna ni Wilma nang hindi na niya ginalaw pa ang isang serving ng cake. Ewan ko ba pero pakaramdam ko. Iba ang lasa eh. Nakangawin niyang reklamo. Baka nagbago ang baker ni Hailey kaya ganoon na lang ang naging lasa ng cake. Kinuha naman ni Wilma ang platito at tinikman ang laman. Ang OA mo ha? Parehas pa rin naman ang lasa nung nakaraan. Talaga? Iba talaga ang panlasa ko eh. Kunot noon niyang sagot. Nagkibit-balikat naman ang kaibigan niya pero maya-maya pa ay napatigil ito sa pagkain at tiningnan siya sa nalalaking mga mata na kanyang ipinagtaka. Hindi kaya ano? Hindi kaya froggy ka? Inukutan niya ng mata ang kaibigan. Imposible yan, no? Katatapos lang ng period ko kaya malabo yung sinasabi mo. Natatawan niyang wika, pero deep inside ay disappointed din siya. She wanted to get pregnant kahit na hindi naman siya minamadali ni Acer. How beautiful it would be to give birth to his child. Kaya lang ay hindi pa rin natutupad iyon sa ngayon. Ganun ba? Akala ko pa naman magiging ninang na ako. Nakasimangot itong sagot. Baka naman ikaw ang preggy dyan. Kantsaw niya sa kaibigan. Agad namang namula ang pisngi nito at tinakpan ang kanyang bibig. Shh! Baka may makarinig. Anito saka humagik-hik. Oh no. Totoo? Hindi pa naman sure. Kaya wag ka na muna maingay. Bala ko nga magpa-check up kaso busy pang schedule ko these days. Kaya saka na lang. Dapat bilisan mo na. Nang sa ganun ay makapagpakasal na din kayo. Masaya niyang pahayag. Soon, bestie. Tamo, masusurprise ka na lang. Mas lalo siyang napangiti dahil masaya siya para sa kaibigan. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan nang mapansin ng isang flash news na ibinalita sa isang TV station. Natutop niya ang kanyang bibig nang makitang nahuli na agad ang bumaril sa kanya. Agad ding napag-alaman na baka wala pala ito ng kalaban ng Daddy Vincent na walang iba kundi ang kasalukuyang Vice President ng bansa. Wilma sighed in relief and so was she. Sa wakas makakahinga na siya ng maluwag dahil wala nang banta sa buhay niya. Tumagal pa sila ng ilang oras sa loob bago tuluyan nagpaalam sa isa't isa. I can't believe it. Naganoon kadumi maglaro ang kalaban ng daddy mo, Acer. Imagine, kaya niyang pumatay ng tao para lang sa pansariling interes. Mabuti na lang talaga at nahuli na ang salarin. Sigurado ako na disqualified na ang taong yun. Mahaba niyang latanya.
Napansin niyang nanatiling tahimik si Acer na kanya ipinagtaka. Pakiramdam niya ay sobrang layo na nang narating ng isip nito kaya pinitik niya ang kanyang kamay para kunin ang atensyon ng asawa. What's wrong? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Curious niyang tanong. Ilang beses na napakurap-kurap sa Acer bago siya sinagot. I'm sorry, aga pa mo. May iniisip lang ako importante. Nito saka nagpakawala ng isang malalim na hininga. What are you thinking? Hindi ka ba masaya na nahuli na ang bumaril sa akin? Of course, I'm happy. Kaya pala nakakunot doon ko pa rin at nakasimangot. Pairap niyang sagot. Hinapit ni Acer ang kanyang bewang saka siya pinaupo sa kandungan nito at niyakap ng mahigpit. Siniksik na lalaki ang mukha nito sa kanyang leeg. May problema ba tayo, Acer? Ilang saglit ang lumipas ay hindi pa rin ito nagsalita kaya sinubukan niyang humiwalay sa yakap nito pero hindi siya hinayaan ng lalaki. Just stay still. Aga pa mo. Let me hug you for a while. Nagtataka man sa inaasta ng asawa ay hinayaan na lang niya ito at marahang sinusuklay ang buhok ng lalaki. Pakiramdam niya ay may iniisip itong malaking problema pero ayaw lang na magsalita kaya hindi niya muna pipilitin ang asawa. She'll just wait for the right time for him to open up. Acer? Ano na kaya nangyari sa bahay ko sa Isla Dominica? Biglaan niyang tanong. Ngayon lang din sumagi sa isip niya ang lugar kung saan niya unang nakita at nakilala ang asawa sa ibang katauhan. It was well taken care of. Talaga? Bulalas niya. Lumuwag naman ang pagkakayakap ni Acer kaya nabigyan siya ng pagkakataong pagmasdan ang gwapo nitong mukha. Yes, I ask someone to take good care of your safe haven. Aga pa mo. Bakit mo naman naisipan na alagaan iyon? Because that is where everything had started between us. That's why it's very special. Nito saka siya pinataka ng masuyong halik sa labi. Natuwa siya sa narinig. Akala niya kinalimutan na ni Acer ang bahay na iyon dahil ang sabi ni Sandro noon ay mukhang napabayaan na ito. You wanna visit there? Pukaw nito sa naglalakbay niyang isipan. Can we? Of course. Anything you want, aga pa mo. I will gladly give it to you. Kung ganoon, kung sasabihin ko ba sa iyo na ipatanggal mo na mga bodyguards kung napakarami ay gagawin mo? Nakataas ang kilay niyang tanong. Her bodyguards really became an issue to her. Hindi kasi siya sanay na may maraming nakasunod sa kanya dahil masyadong agaw atensyon iyon. Pakiramdam niya ay nagmumukha siyang celebrity. Naiiling nitong pinatakan ng halik ang tungki ng kanyang ilong. That's a different story. I won't remove your bodyguards unless I can guarantee that you're already safe. Hindi na lang siya nakipagtalo dito dahil alam niya namang hindi siya mananalo sa lalaki. Dahil sa nangyari sa kanya ay iniimbestigahan ng Vice President at napatunayan na ito nga ang may pakana ng assassination. Isa pa ay naungkat din ang korupsyon na ginawa nito kaya tuluyang na-disqualify at nakulong. Vincent won the presidency race na kanyang ikinatuwa. His vote reached almost 3/4 of the people in the Philippines. Ready? Tinignan niya ang refleksyon sa salamin kung saan nakikita niya rin ang pagsungaw ng ulo ni Acer sa pintuan at hinagod siya ng tingin. Pumasok ang asawa niya at marahang naglakad palapit sa kanya habang hindi humihiwalay ang tingin nito sa mga mata niya. You're so beautiful. Aga pa mo. Bulong na lalaki sa kanyang tenga at marahang hinaplos ang nakalitaw niyang balikat mula sa half turtleneck gown na suot. You're so handsome too. Puring niya sa lalaki. Acer was dazzling hot with his three-piece gray suit. Because of his new clean-cut hair, ay napansin niya ang hikaw nito sa kaliwang tenga na bumagay sa bad boy aura ng asawa. Pinataka ni Acer ng halik ang kanyang balikat, habang naramdaman niya ang isang kamay nitong humihima sa kanyang pang-upo. Let's ditch the victory party, aga pa mo. I miss you so damn much. Bulong nito habang pinapapak ang kanyang tenga. We can't. Baka magtampo ang dati mo. Nangihina at pautol-utal niyang sagot. Unti-unting gumagapang ang halik ni Acer sa kanyang leeg pababa sa balikat. I can't take it anymore. Paus nitong saad. Nalaki ang kanyang mga mata nang kinalas na lalaki ang sentron at ibinaba ang pang ibaba nitong suot.
Kagat-labi siyang napapikit na magsimula ng gumalaw si Acer habang napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng lamesa ng kanyang vanity mirror. Open your eyes, Agapa mo. And watch me. Kusa niya ibinuka ang kanyang mga mata at pinagmasdan ng sarili sa salamin habang nasa likuran niya ang kanyang asawa. Acer was taking her from behind. Her face turned red. Nagahalo ang hiya at excitement na kanyang nararamdaman. Soon, after they both arrive at the venue for the victory party, maraming panauhin na ang nandoon kaya naman todo alalay si Acer sa kanya hanggang sa makapasok sila sa venue. Sa loob ay agad silang sinalubong ni Vincent habang kaagapay nito si Kate na halatang hindi na naman natutuwa sa kanyang presensya. The woman was wearing a black sexy high-slit long gown habang siya ay nakasuot ng white close-neck gown dahil na rin sa sugat niya sa dibdib. Their colors are totally opposite. Hindi man siya anghel pero bagay kay Kate ang napili nitong kulay, kasing itim ng budhi ng babae. I'm glad you both came, Iha. Panimula ni Vincent. Lumapit siya dito at nagmano bago nagangat ng tingin at ngumiti. Congratulations on your success, Dad. Masaya niyang bati. Thank you, Iha. I hope you will both enjoy the party. Tugon ng matanda saka nagpaalam sa kanila. Nababatiin pa nito ang ibang mga bisita na nandoon. Akmang iinom siya ng wine na bigla nilang harangin ni Acer ang kanyang kamay. What? Just drink juice, okay? No alcohol for you, Agapa mo. At baka makasama sa sugat mo. Masuyo nitong sagot. Napairap siya sa hangin. Masyadong OA ang lalaking ito gayong pinagod na nga siya nito kanina. At may pabawal-bawal pang nalalaman. Oo na, Master. Sarkastiko niyang sagot. Good. Maya-maya pa ay inaya siya ng asawa na sumayaw sa bulwagan na kanya namang pinaunlukan ng buong puso. Playing the song, Can't Help Myself from Falling in Love. Puno ng emosyon ang mga mata ni Acer habang nakatitig sa kanya at siya man ay ganoon din. Pareho silang nadadala sa saliw ng musika at pakiramdam nila'y sila na lang dalawa ang nandoon habang nasa bisig ng isa't isa. Unti-unting bumaba ang mukha ni Acer at masuyong sinakop ang kanyang labi. Napapikit si Anika habang ninanamnam ang tamis na mga labi ng asawa. Acer was kissing her in a soft and gentle manner. She felt so happy as of the moment that her tears might fall if she won't control it. God, she was so in love with this man. Iminulat niya ang kanyang paningin at sinalubong ang intensidad na nakapaskil sa asul nitong mga mata. Acer rested his forehead on her. I love you, Anika. Usal ni Acer. Matamis siyang napangiti habang nakapikit. I love you too, Acer. Matapos ang kanilang madamdaming sayaw ay nagpaalam siya sa asawa na pupunta ng restroom. Acer was hesitant to let her go kaya natatawa siya sa binata. Nag-retouch lang siya ng kaunti para magmukhang fresh pa rin ang itsura niya. Matapos makontento sa kanyang mukha ay napagpasyahanan niyang lumabas at bumalik sa pwesto nilang mag-asawa. She was about to get out when someone grabbed her by the arm. Napalingon siya at nakitang si Kate ang humila sa kanya na may nalilisik na mga mata. Damn you! Parang talagang linta kung makadikit kay Acer, no? Anito sa nagngangalit na mga ngipin. Sinubukan niyang iwaksi ang kamay ng babae mula sa pagkakahawak sa kanya pero mas lalo lang nitong hinigpitan na parang balak putulin ang kanyang braso. Ano ba yung pinuputok ng butchi mo, Kate? Acer is my husband kaya natural na sa kanya ako didikit. Alam nga namang ikaw. You're not his wife to do it and you will never be. Panunuyan niya dito. Mas lalong umuusok sa galit ang ilong ni Kate sa kanyang sinabi. Akmang sasampalin siya nito pero agad niyang nasalag at pinalisikan din ito ng mata. Do it! Or magkakaroon ng skandalo dito na ang campaign manager ng presidente ay isang babaeng baliw na baliw sa lalaki may asawa na. Do you like that scandalous headline? Pananakot niya. Tingin niya effective naman dahil hindi tinuloy ni Kate ang balak nito. Pero naging malikot ang mga mata ng babae. Eksaktong pagdaan ng isang waiter ay kumuha ng wine si Kate at isinabay sa kanyang damit. Pagkatapos ay isinaksak sa kamay niya ang kupita. What the hell?
bulalas niya na makita kung paano kumalat sa kanyang puting gown ang pulang wine. Napatingin siya kay Kate na napangisi sa ginawa. What now? Acer will be called for a speech at the stage at hindi ka na pwedeng sumama sa entablado dahil masisira mong image niya. Poor Anika. Do you really think that I will let you win? Matalim ang kanyang mga matang tumitid dito pero biglang umamo ang mukha ni Kate. I'm sorry, Anika. Hindi ko sinasadya. If only I knew, sana umiwas ako sa daraanan para hindi marumihan ang gown mo. Pinalingkitan niya ito ng mata nang maramdaman niya ang mainit na brasong pumulupot sa kanyang bewang. Nagtaka naman si Acer at napatingin sa hawak niyang kupita, saka na pabuntong hininga. We bump into each other, Acer, kaya nasabuyan siya ng wine niyang dala. Pagsisinungaling ni Kate. Kunot noong nagpalipat-lipat ng tingin si Acer sa kanilang dalawa ni Kate. I didn't pick this wine, Acer. It was her. Turo niya kay Kate. Stop lying, Anika. We both know I hate you but you shouldn't make any bad stories about me. Umawang ang labi niya at hindi makapaniwala kung gaano kasinungalin ang kaharap niya. Sasagot pa sana siya ng tawagin ng MC sa makailang ulit si Acer. Kaya napilitan itong pumunta ng stage at naiwan ulit silang dalawa. Bye-bye, Anika. If I were you, I would go home na para hindi ka magbukang salimpusa dito. Nakangising wika ni Kate at tinalukuran siya. Dahil sa nangyari sa kanyang gown ay nagkubli na lamang siya sa isang sulok habang nakikinig sa Thanksgiving speech ni Acer. Thank you everyone, but I'm afraid I can't stay a bit long. My wife just got healed with her gunshot kaya kailangan na niya magpahinga and we really needed to go home. Thank you once again. Halatang hindi nagustuhan ni Kate ang desisyon ni Acer. Sinubukan itong hawakan ni Kate sa braso pero baliwala itong naglakad pababa ng stage. Laking gulat niya nang agad itong nakarating sa kanyang pinagkukublihan at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay saka inakay palabas ng venue. Are you mad? Tanong niya kay Acer. Lulan sila ng sakyan na lalaki pabalik ng mansyon. Pansin niya ang pagiging tahimik ni Acer simula na makaalis sila ng venue. Pumuntong hininga ito saka siya sinulyapan. Nagtaka naman siya na bigla itinigil na lalaki ang sakyan sa gilid ng daan. I'm sorry, aga pa mo. For what? Your dress got ruined. I should have been there to protect you. Masuyo nitong saad. Did she do anything bad aside from the wine? Tapid siyang napangiti at umiling. It's okay, Acer. I just thought you're not believing me earlier that made me feel bad. Pag-amin niya. Hinawakan ni Acer ang kanyang kamay at dinala sa mga labi nito sa kapinatakan na isang banayad na halik. I will always believe whatever you will say, Anika. Always. Acer got busy the next few days, and so was she. Vincent's victory brought a lot of investors in both of their companies, kaya halos hindi rin sila magpang-abot ng asawa niya. Hindi pa po ba kayo uwi? Tanong ni Leah. Nagangat siya ng tingin sa kanyang secretary. Pagkatapos ay sa malaking orasan sa loob ng kanyang opisina. Saka lang niya napagtantong 7:00 na pala ng gabi at marami pa siyang proposal na kailangang reviewin. Mauna ka na lang, Leah. Tatapusin ko na muna ito. Saka ako uuwi. Buntong hininga niyang sagot. Sigurado po ba kayo, ma'am? Samahan ko na lang po muna kayo para hindi kayo mag-isa. Nag-aalalang tugon ni Leah. Ginataan niya ang babae para iparating na ayos lang siya. Thanks, Leah. Pero ayos lang talaga ako. Nang makaalis si Leah, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng mga natitirang proposals pero natigilan siya na makarinig ng kalampag sa labas ng kanyang opisina. Doon lang niya napansing nakaawang pala ang kanyang pinto. Kaya niya narinig ang ingay sa labas. Naglakad siya papunta sa pintuan na matagpuan sa harap ng kanyang pinto ang isang itim na kahon. Kunot noo siyang luminga sa paligid subalit wala siyang ibang nakikitang tao doon, maliban sa kanya. Bumuntong hininga siyang yumuko at pinulot ang kahon saka pumasok sa loob ng kanyang opisina. Sinigurado niya rin na naisara niya ng maayos ang pinto. Umupo siya sa swivel chair at pinagmasdan ng kahon. Wala siya nakikitang kahit anong note na nakasulat doon. Because of her curiosity ay mabilis niyang binuksan ang box. Subalit laking gulat niya nang makita ang laman noon. Oh my God!
Natutop niya ang kanyang bibig habang pinagmamasa ng isang patay na pusa na pinugutan ng ulo. Kumabog ng husto ang kanyang dibdib. Sino bang walang hiyang nagbigay sa kanya ng ganoong klaseng bagay? Are they threatening her? Pero bakit? Mabilis niya iniligpit ang kanyang mga gamit saka itinapon sa basurahan ang kahon. Lakad takbo ang kanyang ginawa para lang marating ang elevator na magdadala sa kanya patungong parking lot. Her hands are trembling when she reached her car. Pakiramdam niya kasi ay may taong nakasunod sa kanya. Dahil sa pagmamadali ay nabitawan pa niya ang susi ng kanyang kotse. She was about to reach it when a hand landed on her shoulder. Sa gulat niya ay agad siyang napatili. Anika! Natigilan siya at nalaki ang mga matang nakatitig sa lalaking kaharap. Hey, sir? Yep, I've been calling you. Hey, what's wrong? Pag-aalala nito nang agad niyang niyakap ng mahigpit ang lalaki. Her body was trembling as her heart beat so fast and loud. Pakiramdam niya mauubusan yata siya ng hininga. Acer brought her to his car at ito na nagmaneho pa uwi ng mansyon. Kanina pa siya nito tinatanong tungkol sa nangyari sa kanya pero nanatili siyang tahimik. Kaya walang nagawa ang lalaki kundi ang yakapin na lang siya ng mahigpit. Are you alright now? Masuyong tanong ng asawa habang hinahaplos ang kanyang buhok. The two of them are already lying in bed. Yeah. What really happened in there, Anika? Why were you so scared earlier? Napabuntong hininga siya at tinigpitan pa ang yakap sa lalaki. I received a dead cat. Sir, I was so shocked upon seeing it kaya ganoon na lang ang takot ko. Sumbong niya dito. A dead cat? Then why didn't you tell me right away? Do you know the sender? Sunod-sunod nitong tanong at bahagya pang tumaas ang boses. I'm sorry, okay? I was really shocked. Hindi ko alam kung kanino galing yan. I just found it in front of my office door. Humigpit din ang yakap ni Acer sa kanya, dahilan para bahagya siyang makaramdam ng kapanatagan. Then don't go to your office tomorrow. And until we catch who's behind this, okay? Hindi pwede, Acer. Marami akong tatapusin sa opisina. You won't go, Anika, and that's final. May otoridad nitong wika na nagpasamangot sa kanya. Papasok pa rin ako, Acer. Natakot man niya ako kanina pero hindi na mauulit yun. I'll show to that crazy whoever he or she na mali siya ng taong pinagdidiskitahan. Matigas niyang wika. Why are you so stubborn, agape mo? Inis na tanong ni Acer. Di bali na, mahal mo naman eh. Biro niya dito. Yeah, kaya ayaw mo sumunod sa akin kasi alam mong mahal na mahal kita. Parehong nagkatawanan silang dalawa. The next morning ay nakasabay niya sa elevator sa Eden kasayuran. Matamis ang ngiti iginawad nito sa kanya na hindi niya sinuklian at pinanatili ang taray ng kanyang muka. How was your day, Mrs. Voldemort? Sarkastiko siyang ngumiti sa babae at bahagya pa itong tinaasan ng kilay. I never knew you were this concerned about how my days are, which makes me wonder, what's going on with that pretty head of yours? But thanks to someone, I have a very nice day today, and for the next few days too. Napawi ang matamis ng ngiti sa labi ni Eden at ilang beses na napalunok. Hindi na niya ito tinapunan ng tingin hanggang sa makalabas siya ng elevator. Good morning po, ma'am. Anika. Nakangiting bati ni Leah sa kanya. Sandali niyang pinagmasdan ng babae habang hindi pa rin napapawi ang ngiti sa labi nito. She was wondering if this woman in front of her will betray her. Napatikim siya at pilit na ngumiti. May nakita ka bang ibang tao dito kagabi? Nang makaalis ka na, Leah? Po? Naku, wala po, ma'am. Kayong dalawa lang po ng guard ang naiwan dito kagabi nang makaalis na ako. Sagot ng babae. Tumango siya at tumuloy na sa kanyang opisina. She was also thinking how come that there was no one captured in the CCTV. She didn't encounter these problems when she was still acting as the vice president of their company. Pero nang ma-appoint siya bilang CEO, ay sunod-sunod na mga problema niya. From the board members who don't like her existence. Dahil gusto nilang sila ang umupo sa pwesto niya. Ngayon naman ay may pananakot na. Kahit gaano pa kaabala si Acer sa opisina nito,
ay hindi nakakaligtaan na lalaki ang hihatid sundo siya magmula ng insidenteng may pananakot sa kanya. Hindi na rin naulit pa ang pagbibigay sa kanya ng kahit na ano. How was the president's son? Nakangising niyang biro sa asawa. Very tiring. Pagod nitong sagot sa yumakap ng mahigpit sa kanya. Aren't you happy? No, aga pa mo. Napasimangot siya sa sagot na lalaki. Bakit naman? We always get busy. I miss you like crazy every damn day. I wish we could have a lot of time for ourselves. Malungkot nitong wika. Napanglaw siyang ngumiti. Maybe this is the price for a great thing that happened to Acer's family. Siya man ay nalulungkot lalo na't pag-alis at pag-uwi ng bahay na lang sila nagkikita ng asawa. They lost quality time together. Naalimpungatan si Anika dahil nakaramdam siya ng uhaw. Bumangon siya sa kama at kunot noong napalingon sa kanyang gilid nang hindi niya nakita ang asawa. Bumaba muna siya ng silid at nagtungo sa kusina. Tahimik ang buong kabahayan kaya umakyat na siya ulit sa silid subalit wala pa din ang asawa. Sir? Tawag niya sa lalaki pero walang sumagot. Sinubukan niyang tingnan sa banyo pero wala din doon ang lalaki. Pagbalik niya sa kama ay hindi sinasadyang nakuha ng isang painting ang kanyang atensyon. The painting was a black shadow bringing a sight with a crow on its shoulder. Death. Usal niya habang hinahaplos ang kwadro. Ngayon niya lang napansin na meron palang ganito sa loob ng silid ni Acer. Kunot noo siyang napatitig sa painting. Nabigla na lang itong umatras. Napaatras din siya lalo na't unti-unting nabuwag ang pader na nandoon. Pinaghalong gulat at kaba ang kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ng pader na nagmistulang pintuan na bumukas. Maya-maya pa ay nalaki ang kanyang mga mata nang tumigil sa paggalaw ang pader. Dahan-dahan siya naglakad habang pigil ang hiningang sumilip. She was shocked upon realizing that there was stairs down the ground. May secret underground ang bahay ni Acer?